Si Win Gatchalian bilang Senate President, pumalit sa kanya si Senator Vicente Sotto bilang Senate President pro tempore. Tapos Majority Leader si Mig. Ito yung balita. Senate Majority picks Escudero to preside over Sara Duterte trial. Paliwanag ni Senator Ping Lacson po, it was not a quid pro quo o pabor sa pabor para kay Escudero. One year ban. Yan, Senator Marcoleta kinontra ang confirmation ng promotion ng mga general dahil sa umano'y 1 year ban. Siya na yung Senate Blue Ribbon Committee Chairman nag-preside. Nadurog na mga kababayan yung kanilang samahan. Bakit po? Dahil po sa kawalan ng legal at moral na integridad. Ganun lang po yon. So alatang-alata po. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Sino po mga kababayan si Dante Maravillas? Ano niya Mr. Maravillas yung ganap ngayon? Siguro naman po. Alam na ninyo, ito na yung bagong leadership ng Senado. Si Win Gatchalian bilang Senate President, pumalit sa kanya si Senator Vicente Sotto bilang Senate President pro tempore. Tapos Majority Leader si Mig, PB Ejercito, Senior Deputy Majority Leader. Ibinigay pa rin mga kababayan kay Senator Joel Villanueva yung pagiging Deputy Majority Leader. Ang bagong senador, mga kababayan, na may bit-bit na maleta. Finally, mga kababayan, nag-impake na. Alam na natin kasi nung Sunday pa, sinabihan ng kanyang tatay na huwag makinig sa mga kasama niya na mga politikong senador. Pakinggan mo niya yung konsensya mo at yung ating Panginoong Diyos. Di niya, Mr. Maravillas, ang mangyayari. Ito bang mga lumipat sa bagong majority ng mga senador wala ng pananagutan? May pananagutan pa rin po, di ba? Wala man yun sa usapan. Yung mga kwentong ganyan, mga kababayan, mula yan sa propaganda ng mga DDS para siraan po yung impeachment. Pero niya, Mr. Maravillas, nabalitaan mo na ang magiging presiding officer sa impeachment, si Chis Escudero. Pinili daw si Chis Escudero ng majority. Ito yung balita. Senate Majority picks Escudero to preside over Sara Duterte trial. Paliwanag ni Senator Ping Lacson po, it was not a quid pro quo o pabor sa pabor para kay Escudero joining the majority. The reason she pointed out was that Escudero is a lawyer. Abogado siya at may experience in a senator judge sa impeachment trial noon. Iba ka, Mr. Maravillas, emotion to dismiss naman at saka tulad ng dati, minanipula ni Escudero yung impeachment, articles of impeachment noong isang taon, mauli. Let's give him the benefit of the doubt. Bantayan na lang po natin ng mabuti kasi baka nagbago na rin si Chis Escudero. Kasi pag hindi siya tumino, may nakaumang pa rin po na sword of Damocles sa kanya. Di ba sinabi niya, wala man na niyang nabago, may kaso pa rin ako. So titingnan siya, mga kababayan, kung paano mag-behave. Bigla nga nag-behave si Joel Villanueva, bigla tumambli. Iyakan yung mga DDS po. And the rest of the senators, mga kababayan na may mga kaso, behave na sila. Malamang pati si Marcoleta. Nagpasaring na si Marcoleta pero sabi niya, kahit daw siya makulong, makikipaglaban pa rin siya. Tingnan natin kung ano yung mangyayari. Baka puro baliktad. Di ba, mga kababayan? So ngayon, with the change in leadership, mga kababayan, at sa pinatawag na special session ng ating Pangulo, finally, natuldukan na po yung kaguluhan sa Senado. Tanggap na ni Alan Peter Cayetano and some members of the minority, pati si Amy Marcos, although parang talonan sa sabong yung muka. Pumasok na rin, mga kababayan, kahit late, si Amy Marcos, sino pa, si Camille Villar,
si Loren Ligarda, si Bungo, yung kapatid ni Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano. Pumasok na sila sa trabaho. Pati si Marcoleta. Kaya lang si Marcoleta, pinahirapan pa yung mga generals kung ano-ano bang yung mga pinagsasabi. Sa confirmation, mga kababayan ng mga generals, ginontra kasi pumasok anya na bypass. Pumasok na daw sa 1-year bar anya. Na-bypass po yung confirmation dahil ginulo nila yung Senado. 3 araw sila hindi nagtrabaho. Di ba? 1-year ban pala, hindi bar. 1-year ban. Yan o. Senator Marcoleta kinontra ang confirmation ng promotion ng mga general dahil sa umano'y 1-year ban. Na-bypassan niya kasi na-bypass ng commission on appointment kasi ginulo nila yung Senado dahil sa the Senate is under attack. Tapos yung remaining 3 days ng session, hindi pumasok silang mga Duterte senators. Ang ginawa, nag-live selling si Alan Peter Cayetano. Pagkatapos, isisisi nila yung problema sa confirmation na nakabinbin. Yan problema dito sa mga taong ito. But anyway, hindi yan yung topic natin, mga kababayan. Ang topic natin, yung nangyari kahapon sa bogus Blue Hearing, mga kababayan. Bogus Blue Ribbon Hearing na parte ng mga ginawang kaguluhan and destabilization ng mga Duterte senators. Pero finally, na-realize nila na wala man mangyayari sa kanilang mga panggugulo. Tama ba? Kaya imbes sila dumalo doon, mga kababayan, sa bogus, alam nilang bogus, na Blue Ribbon Hearing, sila mismo binoykot nila. So ang nangyari, mga kababayan, ay pagpapakita lang mga kababayan na wala silang support na. Patuloy nang nabuwag yung kanilang samahan, lost cause, mga kababayan, kasi wala silang legal na basihan, wala man silang mga kakampi, at desperado na lamang yung kanilang mga ginawa bilang parte ng kanilang sarsuela bago tuluyang mapatalsik si Cayetano kahapon, mga kababayan. At ngayon, sinilyuhan at sumurrender si Cayetano kasi nga po abandon ship na sa kanya yung kanyang mga kasama. Mula sa petisyon, mga kababayan, na final ni Cayetano sa Korte Suprema na hindi niya nakuha yung lahat ng kanyang mga members. Dalawa sa hindi pumirma sa petisyon sa Korte Suprema, si Mark Villar saka si Joel Villanueva. Hanggang doon sa palabas ni Mike Defensor na to make over bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Siya na yung Senate Blue Ribbon Committee Chairman, nag-preside. Nadurog na, mga kababayan, yung kanilang samahan. Bakit po? Dahil po sa kawalan ng legal at moral na integridad. Ganon lang po yon. So alatang-alata po yung kawalan ng totoong puwersa at pagkakaisa sa Cayetano Black. Pinagpipilitan lang niya. Iniwan na sila sa ere ng sarili nilang mga kasamahan dahil walang sino mang mambabatas, mga kababayan, ang willing na mantsahan ang kanilang pangalan sa isang sirang strategy. Ganun lang po yon. Doon sa petition po nila, siyam lang yung pumirma. Hayagang hindi pumirma po si Mark Villar, tapos si Joel Villanueva. Alam na natin kung bakit hindi pumirma, kasi tumambling na. At walang nagpakita doon sa bogus na Blue Hearing other than biglang lumitaw po si Amy Marcos, nagpa-interview tapos umalis. Hindi daw siya pinapasok kasi. Bakit siya umalis? Na natuloy pa rin, mga kababayan, yung bogus na hearing. Kasi siya lang yung nandun. Wala na yung kanyang mga kasama. Pati si Robin Padilla. Pati si Marcoleta hindi man pumunta. Kanya-kanyang salba. Pati si Pia Cayetano, mga kababayan, kung saan siya yung assuming na chairman pa ng Blue Ribbon. Wala man doon. Para sa drama, presentation ng mga kargador. So ang ang malawakan na boycott na to, mga kababayan, ay ang pinakang malaking sampal sa kanilang grupo. Isa pong pag-amin mula sa mismong mga mambabatas na ang kanilang ginagawa talagang wala man po kasing kwenta.
at walang kredibilidad, walang naniniwala sa kanila. Di ba? Mga kababayan, paya si Mike Defensor, siya na lang yung nag-resign. At ang nagtatanong, mga kababayan, sila na lang, si Jonathan Morales. Di ba, mga kababayan? So sa batas at logic, mga kababayan, yung pag-absent ng mga kakampi ay isang vote of no confidence. Kasi kung seryoso at may basihan yung legal na reklamo, so bakit kahit mga kababayan yung kanilang sariling mga kaalyado ay ayaw na pumirma sa petisyon sa Supreme Court at hindi din sumipot, mga kababayan, doon sa bogus hearing ng Maleta Boys. So ang paghadyak, mga kababayan, sa pangalan ng Senado para sa isang pribadong pagtitipon tulad ng ginawa kahapon ay isang malinaw po na paglapastangan sa institusyon at isang patunay ng isang huwad na investigasyon. Piki po siya at walang legal standing na malinaw. So ang pilit, mga kababayan, na pag-anunsyo ni Mike Defensor kahapon ng sinasabi niyang Blue Ribbon Committee hearing sa labas po ng Senado, formal po na tinira at dinisown ng totoong Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno po ni Senator Erwin Tulfo. Lilinaw po na si Mike Defensor hindi man senador, wala siyang legal na karapatan o kapangyarihan na magpatawag ng anumang investigasyon. At dahil po, mga kababayan, sa kanyang pagpapakalat ng maling impormasyon at paggamit ng pangalan ng Blue Ribbon para linlangin ang publiko, kinonfirma po ni ngayon Senate President Win Gatchalian na pinag-iisipan nila yung pagsampa ng kaso laban kay Mike Defensor para sa usurpation of authority at contempt. Kaya sabi ko sa inyo, patong-patong na kaso ang kanilang kakarapin. Yun siguro ang inisip nito mga senador. Kaya iniwan sa ere si Mike Defensor. O di ba? Umiwas na si Amy. Nilaglag, madaling sabi, si Mike Defensor, si Atty. Baligon, pati yung mga Malita Boys, nilaglag nila. Naghudasan sila. Sabi ko sa inyo, sila talaga totoong udas. Naghudas, ha? So lahat ng script nila doon, nag-backfire lahat sa kanila. Ngayon, doon sa hearing, alam na ninyo kung sino na lang yung sinabit, pati si Kiko Pangilinan, galit na galit si Sharon Cuneta, si Arnold Clavio, si Montulfo, pati si George Garcia, mga kababayan ng Comelec, sinabit. Puro paninira na po yung ginawa. O, di ba? Ngayon, dito tayo sa pagtakbo ni Cayetano sa Supreme Court. Di ba nag-file ng petisyon? Sa tingin natin, hindi po siya paghanap ng katarungan, kundi isang desperado na tangka sana niya na harangan ang hindi na maiwasang kalooban ng majority. Pero, mga kababayan, kanina, sumurrender na siya. Nag-concede finally si Alan Peter Cayetano. Kaya mountain academic na yun po. So ayon mismo kay Ping Lacson, isa niya siyang dirty trick, huling hirit na lamang ni Alan Peter Cayetano para gumawa ng eksena at for leverage. Wala. O diba? O ngayon, tinanggap na finally ni Alan Peter Cayetano na sinusuka na siya ng mismong kanyang mga kasama. Kaya si Alan Peter Cayetano hindi pumasok ngayon sa Senado. Nagpapahilom ng kanyang sugat na malalim na siya man lang po yung may gawa. Self-inflicted wound, mga kababayan. So, nakita natin ngayon, mga kababayan, na kahit anong ingay ng press con at live selling, kahit ano pang kapal ng peke nilang script, at kahit anong takbo pa nila sa Korte Suprema, ang kawalan ng mga senador sa tabi mismo ni Cayetano at ni Mike Defensor kahapon, siyang pinakang malaking patunay na talagang sila mahina. Mahina na po ang Duterte Black, ang Duterte Senators. So saw-saw at gawa sila ng drama. Pero ang totoong mayoriya, mga kababayan, ay focus lang sa totoong resibo at bagong pamumuno. So ito na nga po, finally, na-resolba na po yung leadership crisis, mga kababayan, sa Senado.
after na magpatawag yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng special session. Kaya sabi ni Amy Marcos, ngayong may sapat na boto na sila, wala nang gulo. So inamin ni Amy Marcos na talaga yung kaguluhan sila yung may gawa. Sila yung nanggugulo eh. O ngayon, bantayan na lang natin mga kababayan doon sa impeachment trial kung saan may agam-agam pa rin tayo kay Chis Escudero bilang presiding officer. Tingnan na lang natin kung magiging fair siya sa kanyang papel bilang isang presiding officer. Pag hindi, magdidesisyon yan yung majority. Pwedeng palitan siya siguro. Pwedeng si Kiko Pangilinan ang ipalit sa kanya. Meantime, binibigyan siya ng pagkakataon. Mga kababayan na gumawa ng tama. Ginawa na niya yung mali. Ngayon yung pagkakataon niya na bumawi. Gawin na niya yung tama. Pag hindi, tatamaan siya. Bibitawan agad-agad yung Sword of Damocles. Na nakaumang sa kanya mga kababayan. Training and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.